Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador, shoutout kay Junjun Sungay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Maglakad. Nagmamadaling sumigaw si Ivory, hinayla si Han Sanchen pataas, at biglang umatras patungo sa likuran. Boom! Ang bagyo ay nagwasak at nagwasak sa lahat ng paraan. Sa oras na ito, biglang napagtanto ng dalawang mag-asawa na ang bagyo ay sobrang nakakatakot. Mga ilang daang metro ang taas, ang Antay-Buda ay nasa isang linya sa kalangitan, habang ang mas malaki ay halos 10-10 metro ang lapad. Ang daan sa unahan ay tila puno ng mga bagyo. Purple Love. Biglang nagmamadaling itinuro si Ivory, at sa harap ng bagyo, may isang figure na nagsisikap na lumaban. Anong ginagawa nitong tanga na babae? Si Han Sanchen ay ganap na natulala. Napakalaking unos, ang katawan ng tao ay kasing liit ng langgam sa harapan nito, talagang susubukan ni Zeking na harangan ang bagyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang tao sa ilalim ng napakalaking agwat. Sinabi ko na siya ay inabandona namin sa panlabas na bilog, kaya may gusto siyang patunayan. Umiling si Ivory. Itong hanggal na babae, si Han Sanchen ay talagang walang magawa. Let her withdraw. Kung mawalan siya ng buhay, paano niya tayo sasamahan sa inner circle? Sabi ni Han Sanchen. Pumayag ka. Pwede ba akong hindi sumang-ayon? Ayokong pumasok ka sa inner circle, gusto kong iligtas ang buhay mo, pero tingnan mo ang sitwasyong ito, kapag hindi ako pumayag, natatakot akong mamatay ka bago ang inner circle. Walang magawang sabi ni Han Sanchen. Nang makita ang kasunduan ni Han Sanchen, masaya rin si Ivory para kay Zeking, at agad na sumugod kay Zeking. Matapos sabihin ang ilang mga salita sa kanyang tainga, ang dalawang babae ay umatras sa oras. Boom! At halos nang umatras ang dalawang babae sa kinatatayuan ni Han Sanchen, bigla ding winasak ng bagyo ang anumang nasa harapan nito, na para bang kaya nitong sirain ang lahat. 3,000, ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang tanong ni Ivory, habang nakatingin sa malaking bagyong 12-12 metro ang layo sa kanyang harapan. Judging from the wind, if you want to retreat, at least you have to retreat far and far. Siguro, tuluyan ng mapapawi ang paglalakbay na mahigit 1 oras lang, at ito ay base na rin sa katotohanan na ang bagyong ito ay isang normal na bagyo at unti-unting mawawala, kaso. At kung hindi man ito mawala, huwag na lang, hindi man lang ilusyon na pilitin ang 3 tao sa labas ng outer circle, kundi isang katotohanan. Ngunit kung gusto mong sumugod ng husto, kung ihahambing sa potensyal nito, tiyak na madudurog ito. Brother Sanchen, ito ba ay kapareho ng Buddha statue? Kaya natin. Pansamantalang tanong ni Ziching. Umiling si Han Sanchen, hindi, talagang hindi, totoo ang bagyong ito. Ang anino ng imahe ng Buddha ay dahil sa sanggunian ng mga sundalong anino, ngunit nalaman na ni Han Sanchen na walang kakaiba sa hugis ng bagyo. Gayunpaman, sa gubat na ito, paano magkakaroon ng bagyo? At saka, ito ay isang malaking bagyo pa rin. Nagtataka si Ivory. Kalungkutan. Bulalas ni Han Sanchen, sa sinaunang sementeryo, sino ang nakakaalam kung anong uri ng malaking tao ang namatay, maaari na nilang sirain ang langit at sirain ang lupa sa isang bakas lamang ng kalungkutan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, humakbang pasulong si Han Sanchen at hinarang ang dalawang babae sa likuran niya, susubukan ko. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, halatang nagulat si Ivory, at hindi sinasadyang hinawakan si Han Sanchen, ano ang sinusubukan mong gawin? Nakalimutan mo na ba kung ano ang hitsura ng iyong katawan ngayon? Nag-aalala rin si Ziching, oo, kapatid na Sanchen, wala kang cultivation base ngayon. Sumulong ka para harangan ito. Kapag umihip ang hangin, tayo, hindi natin mahanap ang silhouette.
Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at umiling, bakit? Kailan pa ako naging walang ingat na tao sa iyong paningin? Nang matapos ang mga salita, umiling siya kay Ivory, at marahang ibinaba ang kamay nito at hinawakan ang kamay nito, makapanatag ka. Kahit na ngayon ay nasa mababang punto ako ng buhay ko, hindi ko na inisip ito at tumakbo para magpakamatay. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, lumiko ng ilang hakbang si Han Sanchen at mabagal na naglakad patungo sa harapan ng bagyo. Bagamat hindi ito masyadong malapit, umiihip pa rin ang malakas na hangin, at hindi makatayo si Han Sanchen. Ang mga tampok ng mukha ay napilipit pa sa sukdulan sa ilalim ng hangin. Gayunpaman, sa oras na ito, si Han Sanchen ay walang kahit katiting na takot, nakatitig lamang sa bagyo na tila kumakain ng mga tao, at pagkatapos ay ngumiti ng mahina. Mas malakas ang bagyo, at tila tumutugon sa panunokso ni Han Sanchen at hakbang-hakbang na papalapit kay Han Sanchen. Nang makita na ng lalamunan na ng bagyo si Han Sanchen, biglang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay at dahan-daang tumawa. Anong ginagawa nito? Nagkatinginan sina Ivory at Zeking na nagtataka. Storytelling channel sa YouTube. Aaron sa Han Dynasty. Biglang sumigaw ng malakas si Han Sanchen. Ang tunog na ito ay parang huni ng lamok kumpara sa tunog ng bagyo. Sa mata ng mga ordinaryong tao, parang baliw ang pagsigaw sa bagyo at pagbabalita ng pangalan. Pero, ang kilos ng lokong ito ang tila may milagrong epekto. Ang bagyo ay talagang huminto nang wala pang kalahating sentimetro sa ibaba ng mga paa ni Han Sanchen sa mismong sandaling ito. Dare to enter this place, I know it's offended, and it disturbs the peace of the predecessors. Nandito na si Junior, at humihingi ako ng tawad sa Senior. Gayunpaman, simula nang dumating si Junior dito ay nakapagdesisyon na siya at hindi na siya basta-basta atres. Sana maintindihan ng Senior. Pagkatapos ng mga salita, bahagyang gumalaw ang kamay ni Han Sanchen, isang pagbati. Walang umalangaw-ngaw, o, sa madaling salita, kung ang dagandong ng bagyo ay isang echo, mayroong isang tambol ng mga dayandang. Hindi naman tanga si Kuya Sanchen diba? Bakit niya kinausap si Hurricane, naririnig kaya siya ng hangin? Kakaibang tanong ni Zeking. Si Ivory ay puno rin ng pagdududa. Hindi alam kung aling kanta ang kinakanta ngayon ni Han Sanchen. Siyempre, nang hindi maintindihan ng dalawang babae ang dahilan, biglang nawala ang tunog ng bagyo, at nakatayo ito doon na parang isang tahimik na malaking bagay. Han Sanchen. Isang hangkag na boses ang biglang tumunog. Ang dalawang babae ay nagkatinginan ng hindi namamalayan, ngunit hindi nila mahanap kung saan nanggaling ang tunog, hanggang sa hindi nila namamalayan na itinaas nila ang kanilang mga mata upang tingnan ang bagyo, doon lamang nila napagtanto na mayroong isang napakalaking larawan sa itaas ng bagyo, silhwete ng mukha. Sa paglipas ng mga taon, marami akong nakitang tao na may apelyidong Pei. Sino itong taong may apelyidong Han? Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, gayunpaman, kung ano ang iyong pangalan ay walang kinalaman sa akin. Sa madaling salita, lahat ng pumupunta rito ay dapat mamatay na lamang. Ang mga tao ng pamilya Pei, na may dugo ng alakdan, ay itinuturing na mga inapo ng mabangis na hayop at may mataas na katayuan sa mata ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, alam ko na sa mata ng mga nakatatanda, sila ay mga inapo lamang ng mga duwag, at dapat silang patayin. Ngumiti si Han Sanchen. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, huminto sandali ang kanyang mukha, na para bang matagumpay siyang naakit sa mga salita ni Han Sanchen. Hindi ko alam kung ilang taon na ang nakalilipas sa isang digmaan, ang mga nakatatanda at higit pang mga nakatatanda ay nahulog dito, si Tao Tao ay halos hindi nakaligtas, at nagbagong anyo sa isang uri ng kakanyahan ng dugo, upang siya ay manatili sa mana. Sa makatuwid, ang mga taong yuto ay ang mga nabubuhay na umalis dito. Gayunpaman, para sa mga nakatatanda at iba pa, sinubukan mong mamatay, ngunit sa bandang huli ay nakatakas mula rito ang ilang mabababang bagay at nag-iwan ng dugo. Natural, ayaw mo, kung sino ang pumasok ay papatayin, tama ba ako? Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita, ngunit ang kanyang malaking mukha ay biglang umiti, ikaw na dilaw ang buhok na bata, halatang hindi mo alam ang mga bagay na ito, ngunit naglakas loob kang ibuka ang iyong bibig sa harap ko. Aaron man ay ranting lang, hindi ba dapat mas alam ng Senior? Tumawa ng mahina si Han Sanchen.
Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang kanyang mukha ay tumigil saglit, na parang nagulat sa pagiging mahinahon at kalmado ni Han Sanchen. Maya-maya, bigla siyang tumawa, maaari mo bang sabihin sa akin, paano mo nalaman ito? Bagamat maaaring hindi lahat, ngunit dapat kong aminin na ang iyong sinabi ay tumpak. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, akala ko. Hulaan mo, halatang natigilan. Siya saglit, tapos bigla na naman siyang ngumiti, tapos ang bait mo. Hulaan mo pa to. Ngumiti si Han Sanchen, hindi ko lang ito mahuhulaan ko pa na hindi mo ako papatayin, kahit kailan. Saan nanggaling ang tiwala mo? Sabi niya sa malamig na boses. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang confidence ko, pero nakakasigurado ako. Matigas na sabi ni Han Sanchen. Muling tumawa ang mukha, baliw ka talaga, ewan, hindi tayo magkamag-anak, pero akala mo hindi kita papatayin. Bobo ka ba? Bakit? Wala kang cultivation base, sa tingin mo ba hindi ako pumapatay ng langgam? Si Han Sanchen ay hindi natakot, at hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan. Ibinuka niya lang ng bahagya ang mga kamay niya at mukhang hinihintay niya akong patayin. Anak, hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Lahat ay natatakot sa kamatayan, at hindi ako magiging exception. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko, hindi ako papatayin ng senior, hindi kailanman. Pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang magiging halaga ng labis na pagtitiwala. Galit na sigaw niya. Sa sumunod na segundo, biglang lumakas ang bagyo, at ang Antay-Buda ay nagkaroon ng napakapangit na takbo. Sa isang dagandong, diretso siyang sumugod kay Han Sanchen, at agad na nilamon si Han Sanchen. Kahit ganoon, nakangiti pa rin si Han Sanchen. Storytelling channel sa YouTube. Si Ivory at ang dalawang babae ay halatang gustong humabol, ngunit ang bilis ng bagyo ay masyadong mabilis, at sa loob ng ilang hakbang, hindi na sila makahabol. Panoorin lamang nila si Han Sanchen at ang bagyo na papalayo ng palayo. Ate Ivory, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang sabi ni Ziking. Halatang gusto niyang makahabol ng mabilis, ngunit pinigilan siya ni Su Yingxia. Maghanap tayo ng angkop na tirahan on the spot at pansamantalang tumira. Sabi ni Ivory. Ang 3,000 kuya, sabi ni Ziching. Malumanay siyang inaliw ni Su Yingxia na may ngiti, at sinabing, huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Ngayon lang, malinaw na nakita ni Ivory ang kilos ni Han Sanchen, at sigurado si Ivory mula sa walang pakialam na ekspresyon ni Han Sanchen sa oras na iyon na siya ay talagang maayos, hindi pinilit na gawin iyon sa pamamagitan ng ilang uri ng pamimilit. Kung ito ang kaso, kung hahayaan niya ang kanyang sarili at si Ziching na maghintay dito ng masunurin, dapat mayroong isang kaayusan na pagmamay-ari niya. Sa makatuwid, ang dapat gawin ni Ivory ay makinig ng mabuti sa mga salita ni Han Sanchen. Sa mga sinabi ni Ivory, bagaman nag-aalala si Ziking, ngunit pagkatapos makita ang matatag at kumpiyansang mga mata ni Ivory, masunurin siyang tumango, tumigil sa pagsasalita, at nagsimulang maghanap ng pinakamagandang pansamantalang tirahan para sa kanilang dalawa, lupain. Sa oras na ito, si Han Sanchen, na nasa bagyo, ay hindi gaanong komportable at komportable. Sa kabaligtaran, lubusan niyang naranasan ang ibig sabihin ng lumilipad na walang kamatayan. Ang bagyo ay parang sinipsip ng buhawi at tinangay ito, dahilan para mabilis siyang umindayog sa hangin. Si Han Sanchen, na naghihintay, ay malapit ng samuka pataas at pababa, at nang ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin, ang hangin ay nahulog sa kung saan. Kaagad pagkatapos, ang malakas na poster ng bagyo ay dahan-dahan ding bumagsak, at sa wakas ay huminto, at lahat ng lakas ng hangin ay nawala din. Si Han Sanchen ay nakahiga sa isang hindi pamilyar na lugar. Dahil sa matinding pagkahilo ay tuluyan na siyang natamba. Hindi siya makatayo ng ilang sandali, at hindi niya gustong tumingin sa paligid. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito tingnan, ang isang sulyap sa gilid ng kanyang mga mata ay agad na naunawaan ni Han Sanchen na ang lugar na kinaroroonan niya ay isang ganap na bago at lubhang kakaibang lugar. Walang dating malaking puno, at walang naunang gubat, na napapaligiran ng mga hubad na bato, na parang nagbubutas sa mabatong bundok. Nang siya ay ganap na gumaling at tumingin sa paligid, siya ay natigilan ng mapagtanto na siya ay nasa isang napakagandang mundo. Siya ay nasa isang maliit na espasyo na katulad ng isang batong kuweba.
Ang kuweba ay napapaligiran ng walang katapusang madilim na kailaliman. Kung ang anti-Buddha ay humakbang sa hangin, siya ay madudurog. May hagdang bato sa pinakaharap ng kuweba. Ito ay parisukat at paikot-ikot, at ito ay dumiretso sa langit. Tila walang nakikitang pangitaas o ulo. Ang hagdan ng bato ay napakakitid at mukhang mapanganib, ngunit ito ay may misteryosong pakiramdam. Si Han Sanchen ay nanonood, ngunit biglang napatigil nang marinig ang tunog ng tawanan sa paligid ng kadiliman. Tumingin siya sa likod, ngunit madilim lang, at wala siyang makita. Ano, masarap maglaro sa labas, pero iuwi mo. Tama, ayos lang na iuwi mo, pero at least pumili ka ng kandidato. Tignan mo kung ano ang ibinabalik nito, hindi ko talaga maiwasang magreklamo, mortal. Mortal pa rin ito sa mga mortal. Tingnan natin. Ang binata na binal ikan niya ay hindi man lang nakakalap ng mga pangunahing tunay na kakayahan. Sa madaling salita, ang taong ito ay simpleng mortal sa mga mortal, at basura sa mga basura. Naiintindihan na baguhin ang lasa paminsan-minsan, ngunit ang lasa na ito ay masyadong maraming upang baguhin ng sabay-sabay, tama. Sanay na ang iba na kumain ng malalaking isda at karne. Ang pagkain ng gulay ay makakapag-refresh ng sikmura. Mas maganda siya. Hindi siya kumakain ng gulay, at kumakain lang ng mga damo. Ang isang grupo ng mga boses ay puno ng panunuya, labis na paghamak. Nakinig si Han Sanchen sa mga bagay na ito, ngunit hindi niya mapabulaanan ang mga ito. Ito ay ang tinig ng mukha ng tao sa hangin, ngunit sa oras na ito ay sinabi niya, ibinalik ko siya, hindi upang tumugtog, ngunit upang tumunog ang kampana. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!